Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 19, simula versikulo 1 hanggang versikulo 6. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto mula sa Refidim. Nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moses naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at tulad ng pangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupko. Kung susundin ninyo ako, hindi kayo sisira sa pagtipan ko sa inyo. Kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. So sa passage na to, si Moses ay umakyat doon sa bundok at kinausap siya ng Diyos at ipinarating niya sa mga tao yung sinabi sa kanya ng Diyos. So ano ibig sabihin ng passage na to? So ang ibig sabihin ng passage na to ay yung importance ng magkaroon ng leader or yung God. Kasi sila ang spokesperson ng Panginoon. So ano man ang sabihin sa kanila ng Diyos, kailangan nilang i-share yun sa mga minamanage nilang mga tao. Kasi ganun talaga yun. Kailangan nilang sabihin sa mga tao kung ano ang pinapasabi ng Diyos. Kahit na ito man ay makasakit sa kanilang damdamin, kahit man sila ay ma-open, kahit pa sila ay masaktan sa pinapasabi ng Diyos, wala tayong magagawa. Ang mga leader ay spokesperson ni Lord. So, bilang leader, yan ang iyong trabaho. At sa mga membro naman, so kung susunod kayo, hindi, depende na yun sa inyo. May free will kayong sumunod o sumuway. Pero syempre, may mga consequence din yan. Ang pagsunod may consequence. Ang pagsuway may consequence. Kahit sa physics, itinuro sa physics, in every action, there's an equal and opposite reaction. So, kahit sa buhay natin, ganun din. So, lahat ng ginagawa natin may resulta. May kinalalabasan. Yung pagsunod may reward. Yung pagsuway may punishment. So, ikaw na pumili ka na lang kung alin ang gusto mo. Sa mga leader naman, kung ano ang pinapasabi sa inyo ng Diyos, sabihin nyo. Kung ma-rebuke man sila o ma-open man sila, nasa kanila na yun. Mas mabuti na yun kaysa maparusahan sila. Kasi, halimbawa nagkasala sila, yung leader din ang makikiusap sa Diyos kung paano sila mapapatawad ng Diyos. Kasi kung nagkasala talaga, so ganun ang trabaho ng leader. So, siya yung nakikipag-negotiate sa Diyos. So, ganun talaga yun. At syempre, nakadepende na yan sa Diyos kung bibigyan niya ng reprimand yung member mo o yung taong nagkasala o nagkamali. So, nakadepende na yan kung paparusahan agad ng Diyos o mawarningan lang. O katulad ni kay Jonas na ipinakain doon sa balyena. So, may mga gano'n na nawawarningan or nare-reprimand na mga member. So, depende na sa mga leader kung paano mo i-relay yung message na galing sa Diyos. O sa mga member naman, kung akong tatanungin nyo, mas mabuti na ang magsunod kaysa sumuway. Kasi yung pagsunod may reward. Mas maganda na reward kaysa sa punishment. Diba? At sa inyo naman na mga leader, kahit ano pa ang pinapasabi sa inyo ng Diyos, kahit na masaktan pa sila, kailangan nilang tanggapin yun. So, nakadepende na yun sa kanila kung susuway sila o susunod. Diba?